Okay, good morning. So ngayon ay March 12. So napag-decidean ko na every Thursday na lang tayo magve-video kasi Thursday ay nakapag-transfer na tayo. So ito yung transfer ko kahapon ng hapon. Usually mga 4 PM ako nagta-transfer. So ayan. Kompleto naman. Ayan. So merong sobrang 6 na piraso. Usually ganun naman ang nangyayari, and yung 6 na piraso na yun ay nandun sa ating sa baba, nandun sa taniman. Ay hindi, excess yun. Pag may namatay dyan after 2-3 days, may pamalit ako. Pero pag wala na, dispose na yung 6 na yun. So yun yung dating nilalagay natin dyan, kaso masyado maasikaso talaga yung setup na yan. Pero ayun, okay. So ito yung isa sa challenge natin ngayon. Ngayong month of February and March, medyo bumaba yung sales. So ginagawa natin ng paraan at nang naisip ko is yung farm gate price, and at the same time naghahanap tayo ng reseller. So may nakausap na akong isa, nakakilala natin. Pero subukan natin humanap pa ng iba. So kung magiging reseller ka, pwede kang bumili dito farm gate price for 30 pesos each. Then pwede mong ibenta ng 40 or depende kung yung kausap mo is mga kapitbahay mo, nabenta mo ng 45 or 50, nasa sayo na. So basta farm gate price ay 30 pesos. And matagal ko ng plano na maglagay ng pwesto dyan, kaso kasi diba tinatamad ako na magbantay. So magkakaroon tayo ng honesty store. And isa-set up ko dun malapit sa mga halaman siguro, dun sa may gate namin na yun. Dun malapit sa gilid. Magkakaroon ng pick and pay ang setup siguro, pero katulad lang din ng display sa labas. Tapos meron lang doon drop box kung saan nila ilalagay yung bayad nila. Siguro ganun lang na setup. Mga 4 na piraso, kuha kong 4 dito, ilalagay ko doon, pepresyohan natin ng 30 pesos each. Kasi farm gate price pa rin naman ang bagsak niya. So bahala na sila. Then babayad sila. Pag nakita ko na bawasan or kailangan ng palitan yung iba is ganun, harvest ulit tayo dito, peso ulit tayo doon. And ang magiging oras ay ganitong oras, siguro 6 AM or 7 AM up to 10. Tapos pag uwi ko after ng walking, ipapasok ko na muna yon. Then pagdating ng 4 hanggang 7 PM or hanggang 6 PM ay ilalabas ko na ulit. Yun, usually ganun lang yung magiging routine. So para kasi palagay ko yung mga kapitbahay ko, although alam nila na nagtatanim ng lettuce, baka hindi kasi nila alam na nagbebenta talaga ako. Or baka iniisip nila maaabala nila ako. Kaya ganun ang gagawin ko. So kasi nung pinoproject ko kasi kaya naman maubos ang peso, kaso ngayon talagang bumaba yung sales. So kailangan natin gawa ng paraan. So isa yan sa mga may second, parang technically parang pa second year pa lang naman ako ng seryosong pagtatanim. Kaya alam ko marami pa akong kailangan matutunan and kailangan i-adjust. Tulad ng sabi ko, kung tatayo ulit ako ng ganito kalaking taniman, ang tanong saan? And kung magkano ba yung rerentahan, kasi ang tulad ng nabanggit ko, ang renta ko dito ay 2.5. Hindi ako tama, 2.5 ang renta ko dito. And hindi mo naman may utilize lahat ng pwesto. Yan. So minaximize ko lang ang pwede. And isa pang naging challenge natin is ito, nagtayo tayo ng malaki. Pero nagkataon na yung mga malalakas na hangin, ganyan, lalo na yung dating ipo-ipo, sinira. So mahirap kasi i-establish ulit siya. Lalo na one-man team. Kumbaga, isa lang ang nagmamanage. Mahirap in terms of management. So yun yung mga challenges na nangyari dito. Yan. Kaya niliitan din natin. So hindi katulad ng malaki is kung may magkaroon man ng ipo-ipo or something, hindi ganun kalakas yung pressure na mailalagay niya dito para buhatin niya lahat yan. Siguro matatanggal niya to or masisira niya yan, pero yun lang. Yung design kasi natin, yung bigat ng ating mga growing box ay nandun na mismo sa taniman. Ayan, oh. Yan yung
tubo, tapos nakapatong lahat yan, may tubig. Sabi mo initially 40 kilos lahat yan, so times 6, diba? 240 kilos ang nakabigat dyan sa frame natin. So ang in-expect ko talaga is matanggal lang is ito. And kaya 1/3 ang ginawa natin para mas maliit yung pressure ng hangin na tatama sa kanya. Yun. I hope na imagine nyo naman. Ayun, so far so good naman. So naka-establish na tayo dito ng 1990 setup. Ang inisip ko talaga kung magbababa ulit ako to 75 this coming Friday, pero palagay ko hindi. To push natin. Tapos ang kailangan ko maipush ay mga lalagyan, container. Yun yung inaalala ko. Kasi after nito, ito na yung susunod. Malamang kulangin ako ng box. Kaya kailangan umorder na ako today or bukas kay Cedric ng kahit 3 para magawa ko. Kasi yung pagbutas ko niyan, inaabot din ako mga 1-2 oras. Ay 2 oras siguro. Pagbutas ko niyan. Mahirap din. 2 oras ba? 1 oras lang siguro. Timeran ko na lang. Pero kasi challenging din niya kasi susukatin mo pa. Then unang butas mo is yung gitna, tapos pangalawang butas mo is yung itong gilid. Tapos after mong butasan yung gilid na yan, lilinisin mo pa. Para lang magkaroon siya ng tamang space sa growth. Pero yun, basta ganun. Anyway, so yun lang. Yun lang sinishare ko sa inyo yung progress natin dito. And yung challenges din. So, hindi naman kasi laging okay. Ganyan talaga ang business. And lahat ng challenges, pag na-solve mo, mas madadalian ka na pag bumalik ulit yung ganung problema. So, yun lang yung mindset and see you next updates mga tropa. Bye-bye.